Nasa Malaysia na ngayon ang delegasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makibahagi sa idanaraos na ASEAN Summit. 6 na mahalagang pulong nakatakdang pangunahan ng Pangulo. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita, live. Naomi, nagsimula na ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng 46th ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Isa-isang dumating ang mga kasaling ASEAN leaders kanina, kabilang na ang Pangulo na malugod na sinalubong ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Kasunod niyan, agad na isinagawa ang traditional ASEAN handshake na sumisimbolo sa solidarity ng ASEAN member states. Sa intervention ni Pangulong Marcos Jr. sa plenary session ng summit, ipinunto niya ang kahalagahan ng summit para isulong ang interes ng bawat bansang kasapi ng ASEAN sa harap ng ilang regional at global challenges. Katunayan, kabilang sa nabanggit ng Pangulo, ang geopolitical tensions kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding Code of Conduct in the South China Sea. This to safeguard maritime rights, promote stability, and prevent miscalculations at sea. Ipinunto rin ng Pangulo ang kahalagahan ng diplomasya sa harap ng mga hamon sa trading system sa ASEAN, partikular na ang tariff policy ng US. We commend Malaysia's leadership in convening the special ASEAN Economic Ministers meeting and welcome the consensus to avoid retaliatory measures. This measured and unified approach upholds ASEAN's commitment to dialogue, diplomacy, and a rules-based multilateral trading system. Nauna nang sinabi ng Pangulo na nagkaroon na siya ng inisyal na pakikipag-usap kay Prime Minister Anwar Ibrahim kung saan napag-usapan nila kung paano dapat umaksyon ang ASEAN sa US tariff measures. Iginiit pa ng Pangulo na bilang isa sa mga lantad sa panganib dulot ng climate change, patuloy anyang isusulong ang science-based response sa nararanasang climate crisis. As the host of the board of the Fund for Responding to Loss and Damage, the Philippines will continue to advocate for scientific and evidence-based, investment-led, and transformative solutions to the climate crisis. In this regard, we urge ASEAN's partners to scale up predictable and accessible and adequate climate finance to enable ASEAN to realize its climate ambitions and safeguard the future of our communities. Sa opening statement naman ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, binigyang diin niya ang kahalagahan ng summit para mailatag ng bawat bansa ang kanilang concerns. Inaasahan na matatalakay nila ang iba't ibang regional at global concerns gaya ng sitwasyon sa South China Sea, gayon din ang kasalukuyang sitwasyon sa Myanmar, maritime security, climate change, gayon din ang usaping pang-ekonomiya lalo na sa usapin ng US tariff policy. I've taken the liberty also to write to President Donald J. Trump to seek his understanding to organize a US-ASEAN meeting, which means we observe seriously the spirit of centrality. It speaks not only to our aspirations but to our obligations. Naomi, bukod sa plenary session ay nakibahagi rin si Pangulong Marcos Jr. sa retreat session ng 46th ASEAN Summit. Gayon din, nagkaroon siya ng bilateral meeting kay Lao PDR Prime Minister Sonexay Sifandoni. Inaantabayan pa natin kung ano yung mga naibahagi dyan ni Pangulong Marcos Jr. At ngayong hapon nga ay inaasahang magkakaroon pa ng 3 aktibidad si Pangulong Marcos Jr. dito sa 46th ASEAN Summit. Dito yan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Naomi. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.